Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, October 10, 2025, Friday. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Kedan at meron pang isang low pressure na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ng mga pag-ulan sa bansa. Alamin natin ang mga pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa datos, dalawang weather system ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Una, ang trough ng low pressure area o LPA na nakakaapekto sa southern Luzon at pangalawa, ang southwesterly wind flow na patuloy na nagpapadala ng mamasa-masang hangin sa Visayas at Mindanao. Ang kombinasyon ng dalawang sistemang ito ang dahilan ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Sa magiging lagay ng panahon natin ngayong araw para sa mga residente ng Visayas, Mindanao at Palawan, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa southwesterly wind flow. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar at bulubundukin. Ang mga ganitong kondisyon ay delikado lalo na kung may tuloy-tuloy na ulan, kaya't pinapayuhan ng lahat na maging alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Mimaropa, maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng trough ng LPA. Bagamat wala pang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang trough o extension ng low pressure area ay sapat na upang magdala ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, posible rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na mahina ang drainage o malapit sa ilog at bundok. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pansamantalang pag-ulan o thunderstorm. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng localized thunderstorm na karaniwang nararanasan tuwing hapon o gabi. Paalala sa lahat, kahit panandalian lamang ang ganitong klaseng ulan, maaari pa rin itong magdulot ng biglaang pagbaha sa mabababang lugar. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa extreme northern Luzon, asahan ang katamtamang hangin mula sa hilagang silangan hanggang silangan na magdudulot ng katamtamang pag-alon sa karagatan na may taas ng alon na 1.5 hanggang 2.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas, Mindanao at Southern Luzon, magiging banayad hanggang katamtaman ng hangin mula sa southwest hanggang southeast at magiging slight to moderate ang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Bagamat ligtas pa ang pumalaot sa maraming lugar, pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at may maliliit na bangka na mag-ingat sa posibleng biglaang paglakas ng hangin at thunderstorm squalls na maaaring magpabago ng kondisyon ng karagatan. Kaugnay nito, patuloy na minomonitor ng pag-asa ang Tropical Storm Nakri na dati ay kilala bilang Bagyong Kedan habang ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon, ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero lumabas din naman. Batay sa datos, ngayong umaga ang bagyong ito ay nasa layong 1,350 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 70 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil ang bagyo ay lumabas na ng PAR, si Kedan ay wala ng direktang epekto sa bansa. Ngunit patuloy pa rin itong lalakas habang papalapit sa Ryukyu Island. Ang pag-alis ni Kedan sa PAR ay hindi nangangahulugan na ligtas na tayo sa masamang panahon dahil maaari pa rin itong palakasin ang southwesterly wind flow na nakakaapekto ngayon sa Visayas at Mindanao. Dahil sa kombinasyon ng trough ng LPA at southwesterly wind flow, mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular na maaaring maapektuhan ang mga rehiyon sa Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ang ganitong klaseng pattern ng panahon ay delikado lalo na kung tatagal ng ilang araw ang ulan. Sa mga nakaraang insidente, ang prolonged southwesterly wind flow ay nagdudulot ng malawakang pagbaha kahit walang bagyong dumadaan sa bansa. Kaya't napakahalaga na patuloy na pagbabantay at maagap na paghahanda. Sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya, asahan na rin ang pabugso-bugsong ulan at thunderstorm sa araw at gabi. Posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha lalo na sa mga lugar na mababa at malapit sa ilog. Paalala sa lahat na iwasan ang pagtawid sa baha dahil kahit mababaw na tubig ay maaaring maging delikado. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang pag-asa kung magiging bagyo ba ang kasalukuyang LPA,
patuloy pa rin itong binabantayan. Ayon sa mga international weather model, may posibilidad itong lumakas habang nananatili sa karagatan dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kung lalakas pa ito at magtatagal, hindi rin inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Pero malayo na ito sa ating bansa. Nakikita din sa mga weather model na may posibilidad ng low pressure system na ma-develop sa may silangan at pumasok din sa ating teritoryo sa may extreme northern Luzon. Kung ito nga ay magiging bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, then tatawagin itong bagyong Ramil. Pero dahil long range forecast yan, marami pang pwedeng mangyari sa kilos at galaw nito. At bandang kalagitnaan ng buwan, dito na mag-uumpisa ang mas malakas na hanging amihan na posibleng maramdaman sa may northern Luzon area. At sa pag-iral ng amihan, hindi ibig sabihin mawawala na ang mga bagyo. Dahil ang hangin ay nanggagaling sa itaas, ang isang weather disturbance o tropical cyclone ay maaaring mas maitulak pa ibaba na siyang dahilan para mas tumama ito sa ating kalupaan. Kaya't mahalaga na tayo ay laging nakaantabay sa magiging lagay ng panahon. Mahalaga ring tandaan na habang nararanasan pa rin natin ang La Nina, mas mataas ang chance ng mas madalas at mas malakas na mga pag-ulan kahit walang bagyo. Ayon sa mga eksperto, posible nga itong magtagal hanggang Disyembre, kaya hindi natin isinasantabi na marami pang mga bagyo ang mabuo sa loob at labas ng bansa. At kung tayo ay laging alerto, mapaghahandaan natin ito kahit papaano at kahit wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nariyan pa rin ang masamang panahon. Ang mga weather system tulad ng trough ng LPA at southwesterly wind flow ay may kakayahang magdala ng malalakas na ulan at pagbaha. Kaya't mahalaga ang maagap na paghahanda. Sa mga residente ng flood-prone areas, siguraduhing malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig upang hindi magbara kapag umulan. Maghanda rin ng mga emergency supplies tulad ng flashlight, baterya, pagkain at tubig. Sa mga mangingisda at may kabuhayan sa dagat, maging alerto sa mga gale warning o abiso mula sa Pag-asa bago pumalaot. Huwag ipagsapalaran ng kaligtasan kung masama ang panahon. Patuloy po nating bantayan ang galaw ng mga weather system sa paligid ng bansa. Patuloy nating imo-monitor ang mga development sa loob at labas ng PAR. Dahil ang pagbabago ng panahon ay mabilis, ang mga kaulapan sa may silangang bahagi ng bansa ay posible ding ma-develop bilang isang low pressure system. Kung tayo ay alerto at updated sa mga nangyayari dito, tayo ay maagang makakapaghanda. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong weather updates. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga advisories ng Pag-asa at iba pang mga alerto tungkol sa lagay ng panahon. Ingat po tayong lahat mga kababayan at tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagiging alerto at handa.